Good morning mga mare. So ayan na nga panibagong araw at pasukan ulit. Monday na naman, kaya yun nga, kailangan na naman natin gumising ng maaga para naman mag-asikaso ulit ng mga bata. So yun nga, una kong ginagawa, syempre mag-open ng tubig sa banyo kasi nga pag Monday guys is mahina ang tubig dito sa amin, kaya kailangan makaipon na ako ng tubig bago ko gisingin yung mga bata para may pangligo na sila, and the same time sinasaksak ko na rin yung water dispenser namin para sa panggatas nila pagkagising, dahil minsan kasi lalo na si kuya, hindi yan siya ma-breakfast na tao. Kahit pilitin mo yan siya, hindi siya kumakain ng almusal, kaya ginagawa ko na lang is nagtitimpla ako ng gatas or Milo, depende sa preference nilang inumin, kung anong gusto nilang inumin sa araw na to. Minsan kasi paiba-iba depende sa mood nila, ganon. So ayan na nga, si kuya lang naman ang mahirap paalmusalin sa umaga, and at the same time siya din ang mahirap gisingin. So yun nga, habang tulog pa si ate at si kuya, yan, pinaplansya ko na nga yung mga damit nila para ready na mamaya paggising nila. Hindi ako nagpaplansya ng Sunday ng gabi talaga guys, kasi syempre sa dami ng ginawa, sa dami ng natrabaho, hindi ko na siya caring gawin sa gabi. At saka yung maliit ko kasi hindi yan matutulog hanggat hindi kami hihiga dalawa. Kaya ang ending, pati ako nakakatulog na rin. Kaya Monday ko na talaga siya ng morning ginagawa. So yun nga, after kong magplansya guys, syempre prepared ko naman ang breakfast nila. Pero si ate, wala akong problema dyan kasi pag babangon na yan, didiretso na yan siya sa pagligo. Hindi ko na kailangang utusan. Si kuya lang talaga, kay kuya lang talaga ako namang problema. Siguro ganun talaga pag nagbibinata na, no? Medyo nagiging maarte na sa buhay. Cheers. Pero actually, habang nagpaplansya ko dito, makiingay na ako dyan kasi ginigising ko na si kuya. Kasi nga, mahirap siyang gisingin and mahirap din siyang pakilusin ng mabilis. Ang ending, inaabot siya ng 7 bago makaalis ng bahay. Sa school nila, kailangan before 7 nandun ka na. Kasi actually, nag-start ang class sa kanila is 7. Sobrang early sa kanila, pero dahil nga yan, matagal siyang kumilos, kaya ang ending, nalilate siya. So yun, pagkaalis ng mga bata, pagkahatid ko sa kanila, inumpisahan ko nang mag-ayos ng loob ng bahay, dahil nakita nyo naman, araw-araw ganito ang sitwasyon, laging makalat. Kaya araw-araw din na hindi mo maiwasang maglinis, magligpit ng mga kalat. Yun ang ginagawa ko after kong pakainin at paalmusalin sila, is hinahatid ko sa school. Saka ako kumikilos sa mga gawaing bahay. Magligpit, maglinis sa loob ng bahay, sa labas at sa buong paligid ng bahay. Para kahit papaano naman maaliwala sa mata, diba? Para kahit guluhin nila pagdating nila ulit ng hapon, okay lang. Importante malinis siya maghapon, ganun. Hindi mo naman may iwasan na magkaroon talaga ng kalat kasi nga mga bata pa sila. Ang akin na lang is gawin o gampanan na lang yung pagiging nanay. Maglinis ng buong bahay talaga. Yun lang. Wala rin naman akong ibang gagawin. Wala rin naman akong pagkakaabalahan sa ngayon. Kaya yun, maglinis na lang palagi sa mga kalat nila. Sundin yung mga kalat nila. Pero hindi naman palaging ganito kasi exempted naman talaga yung mga gawain nila pag may school days. Actually, tumutulong din naman sila kahit papano. So yan, pagkatapos ko maglinis sa loob ng bahay, sunod ko naman yung labas. Syempre, meron tayong labas guys. Meron tayong malawak na space pa sa labas na lilinisan. Pero hindi namin lupa yan guys. Syempre, understood na naman ang lilinisan mo kasi harap ng bahay mo. Yun. Tsaka sa dami ng mga dahon-dahon na naglaglagan, kailangan talagang malinisan. After ko malinisan yung labas, sinusunod ko naman is yung kitchen namin. Kasi yung mga naggamitan ng nag-breakfast yung mga bata, kailangan ko ring linisan yun.
So ito nga, ito lang naman yung aming simpleng kusina. Actually, hindi pa talaga tapos guys yung buong bahay. Bale, ang nangyari is nakahiwalay itong papasok sa kusina namin at papunta sa toilet namin. Kaya kapag gusto mong magbanyo ng gabi or ng madaling araw, kailangan mo talaga lumabas sa may mismong pintuan na manggagaling sa main house. Sa main house? Basta yun na yun guys, hindi pa kasi tapos actually. Hindi pa siya nadudugtungan. Pero ang importante sa amin ngayon, meron kaming kusina at meron kaming palikuran. Mahirap kasi yung wala kang sarili sa lahat, di ba? So ayan, pagkatapos ko maghugas ng mga nag-almusalan nila, saka pa lang ako magkakape. Yan na yung pinaka-almusal ko, kape at biskwit. Hindi ako sumasabay sa kanila sa almusal kasi habang nag-aalmusal sila, sisingit ko rin yung mga iba pang dapat ayusin. Kaya yun, ang ending, hindi na ako makakakain. Kaya magkakape na lang ako. Pero sa totoo lang, hindi din ako ma-breakfast na tao. Ma-breakfast? Basta hindi ako mahilig mag-almusal sa umaga. Kape lang okay na. So, yung pinakakain ko na is yung lunch na. Tapos dinner, hindi din guys. Coffee lang ulit. Ganun lang. So ito, habang wala sila, 'di ba? Oh, kita nyo, maliwalas sa tignan ng aming bahay pag walang kalat. Ganyan ang ginagawa ko pag wala sila, guys. Kung pwede lang is magawa ko lahat. Malinisan ko lahat ng kalat. Para pag uwi nila is wala silang madatnan na kalat kasi magkakalat sila ulit. Ganun. After ko magtupi is nakareceive ako ng message from the advisors of my Junakis. Yan, nakareceive ako na kailangan nang magpa-uwi, emergency, kasi nga signal number 1 na dito sa amin. So ayun, sa Isabela po tumama ang bagyo. Kaya yun, kaya nagmamadali na ako nito kasi nagpapanik na rin daw yung mga taong nagsusundo sa mga bata ngayon. Kaya kailangan masundo natin sila bago bumagsak yung ulan. Kasi pansin ko rin is makulimlim na talaga. So ayan, nakarating nga ako ng school at nakikita niyo yung sitwasyon. Halos lahat ng mga bata is may kanya-kanya ng mga sundo. Nagpapanik na yung iba sa pagsundo sa kanilang mga anak-anak. Ganon. At ako, hinihintay ko rin yung aking mga anak kasi tinawag na ni ate si Bunso. So ayan na nga sila. So ayan, di na ako napag-video. Pag uwi namin ng bahay, kumain yan sila at natulog. So ito nga, actually merienda na to. Nag-request si Bunso ng pancake. Magluto daw ako. Kaya ayan, may merienda na siya. Habang nanonood ng kanyang favorite SpongeBob. So ayan, merienda na to guys. Hindi ko na video yung lunch namin. So yun na nga, gabi na. Tapos na rin napakain yung mga bata, nakapag-shower na rin guys. And ito, hinuhugasan ko na lahat ng nagamit namin, pinagkainan at mga naglutuan. So yun, hanggang dito na lang muna guys. Salamat sa panonood. And thank you rin sa pagsuporta sa aming page. Sana tuloy-tuloy po. Ayan, thank you. God bless.